Ano yan? Okay, good morning po sa lahat. Purihin po ang Panginoon. At tayo po ay mapalad sapagkat tayo ay malaya pa rin na nakakapaglingkod sa ating Panginoon. Amen po ba? Kasi po kung gera na, maaaring hindi na tayo makakapagganito. Okay po? So praise God po sapagkat tayo ay may pagkakataon pa para alamin kung paano ang buhay natin sa harapan ng Panginoon, kung ano yung patutunguhan natin, kung tayo ay hindi i-correct ng ating Panginoon Diyos. So kanina pa man, napakaganda ng ating mga awitan. So sumusymbolize po ito sa pag-ibig ng Diyos. Kung tayo ay conscious sa mga bagay na ginagawa ng Panginoon, masasabi natin Christ is enough. Sapat po siya sa ating buhay. So sa pagpapatuloy po ng ating aralin, last time we are talking about the moral decline of the human at kung bakit ibubuhos ng Diyos yung kanyang galit sa bawat isa sa atin. So last time, yun ang ating pinag-uusapan. At before that po, tayo muna ay humiling sa pangunguna ng Panginoon. Panginoon namin Diyos na dakila, nagpapasalamat muli kami sa pagkakataong ito. Salamat po dahil patuloy mo kaming tinuturuan, patuloy mo kaming sinasamahan, at higit sa lahat, patuloy yung iyong pagmamahal ay patuloy naming nararanasan. Salamat Lord dahil sa kabila ng aming mga pagkukulang, hindi mo pa rin kami kinalimutan. Naroon pa rin ang iyong pag-ibig, ang iyong pagtutuwid, ang iyong pagtuturo sa amin na siya nagtutulak upang mas lalo naming makita yung pagpapahalaga mo sa tulad namin. At Lord, sa pagkakataong ito, patuloy mo kaming samahan muli. Ibukas mo po ang aming mga puso't isipan sa iyong mga salita na mahayag. Patuloy mo kaming tulungan na maunawaan ito and at the same time to absorb. At hindi lang namin ito mapakinggan ngayon, kundi makita din po namin ang aming mga sarili. At salamat Lord dahil alam namin ang iyong mga salita ay perfecto para makita namin ang aming mga sarili. Thank you Father God na inaalaw mo sa amin ang pagkakataon. We ask for the Holy Spirit once again to speak us, to teach us, our speaker and preacher for this morning. At Lord, hindi po namin hinahayaan ang diablo na makapanaig sa oras na ito. Sapagat ang oras na ito, ang iyong pagkilos at ang iyong pagpapala sa aming kalagitnaan. Samahan mo rin po ang iyong lingkod, magpalain mo ako ng karunungan, ikaw po ang magturo sa akin at gamitin mo po ang aking mga tinig upang maibahagi sa aming kalagitnaan ang nais mo pong iparating. Sa iyo po ang kapurihan, sa ngalan ni Jesus. Amen and amen and amen. So let's review last ng ating pag-aaral. So nandiyan po, the moral decline. So nakikita natin to last time, in the evil way prevent the truth from being known. So nakita natin last time bakit ibubuhos ng Diyos yung kanyang puot sa sangkatauhan dahil malinaw po diyan kaya niya hinayag. Alam nilang may Panginoon, alam nilang may Diyos, ngunit dahil sa kasamaan o katigasan ng ulo ng tao, na wala po yung katotohanan. At isa pa dyan, ipinakita ng Diyos na walang maidadahilan ang tao. Okay, the people have no excuses for all. So last time, pinag-usapan natin mabuti na hindi po pwede nating sabihin na hindi ko po alam Lord yung ginagawa ko. Hindi natin pwedeng i-excuse na Lord, dala po ng pangangailangan namin. Hindi po natin gawin yon. Kaya nga, kung minsan, makikita din natin sa buhay natin, halimbawa, yung kotse, naiwang bukas at nandun yung cellphone. Minsan nanakawin ng tao, ang sisisihin pa nila, kasi iniwan nila ito ng bukas, kaya na-attempt akong nakawin. Parang mga gayon, So parang pinapagalitan pa natin ang ibang tao sa mali nating ginagawa. So there is no God, but they do not give Him the honor. So yun yung mga problema natin na nakita natin na nagiging moral decline ang mga tao. At higit sa lahat doon, wala tayong may dadahilan. At ang sabi pa dyan, alam natin na ang mga makasalanan ay pero hindi pa rin pinapaniwalaan ang Panginoon. They worship the image of God. O kaya, they do not give Him the honor. So alam po natin yan, kahit sa buhay natin, kahit na ang sulat ng aklat ng Roma ay para sa mga mananampalataya sa Roma,
maaari po nadadaan pa rin tayo sa ganitong pagkakataon. Pero ang blessing, God is always reminding us kung paano tayo namumuhay sa mga kapanahunang ito. Ngayon, ang sabi dyan, in the next, ano po yung naging response ng Panginoon sa mga bagay na yan? So, ang sabi dyan, next, ano po yung tugon ng Diyos sa mga tao? Number 1, hinayaan sila ng Diyos sa kanilang mga pagnanasa. So, nakita natin yun, 3 beses binanggit dyan sa ating talata last time, dahil ganun yung ginagawa ng tao, dahilan para hayaan ng Diyos sa kanilang mahahalay na pagnanasa. Mababasa po natin yan sa mga verses natin dyan, di ko nababalikan. So basta hinayaan ng Diyos sa kanilang maruruming pagnanasa at hindi na nila napigilan ang paggawa ng kahalayan sa bawat isa. Basahin na lang po natin yan dahil nire-review natin yan. Pangatlo, hinayaan na din sila ng Panginoon dun sa homosexual. Nakita natin yan Ngayon, kung tayo'y conscious, last time we are talking about, meron naglalakad ng batas na magkaroon sila ng sariling opisina. So napakahirap yan. Noong pa man, yan na yung problema. So tayo rin, sa panahon natin ito, paano tayo makakatulong dyan? Let us pray for them. Kinakailangan din tayong walking with the light of the Lord, maging pagpapala tayo sa mga gayaang pagkakataon sa buhay natin. So naandyan, nakita natin, yung response ng Panginoon sa sobrang kasamaan ng tao, hinahayaan na tayo. Kaya pala, normal na tayong sa mga ginagawa natin, na wala na tayong takot. Normal na natin pag-isipan ang mga gawa ng kapwa natin, di na natin naisip na pagkukulang natin yon sa Panginoon. And then lastly, hinayaan na ng Diyos ang tao sa madudumi nilang pag-iisip sa kanilang kapwa. So ito po ay talagang nangyayari ngayon sa buhay natin. So I would like to share a reset of sin for this morning. Ituturo ko po ngayon yung 3 set ng kasalanan na ipinapakita ni Apostle Pablo dito sa Romans chapter 1:28 to 32. Ang dahilan po niyan, dahil, sabi diyan, ayaw nilang kilalanin ng Diyos, kaya hinayaan na sila sa masasama nilang pag-iisip at sa mga gawaing kasuklam-suklam. So number 1, sa 28, makikita natin dito, ayaw na nilang kilalanin ang Diyos, corrupted mind. Parang gustong-gusto na po natin gawin yung kasalanan. Kahit alam nating mali ito at talagang nakaka-offend sa kabanalan ng Diyos, normal na po sa atin yon. Parang ganun ang sinasabi dito ni Pablo. Gayaan kung bakit ibubuhos ng Diyos yung kanyang galit sa mga taong ayaw kumilala sa ating Panginoon. At sabi dito, number 1, corrupted mind. Pangalawa, kaya wala na silang paggalang. Doon lang. Kaya wala nang paggalang sa Diyos. Ayaw na ding sumunod sa ating Panginoon. Bakit? Kasi isa yung pag ayaw natin kilalanin ang Diyos, hindi natin siya susundin. Nasa mindset natin, yung mind natin, dahil easy na sa atin ang paggawa ng kasalanan, wala na yung paggalang sa Panginoon. Kaya mapapansin natin sa ating sarili, hindi na natin nire-respect yung kapwa natin, ang nakikita natin sa kanila, yung mali nila, maybe the social media platform today, nakikita nyo, doon nagbabalandara ng paninira at siraan, patamaan, doon ba kayo? Ba't hindi nyo, i-personal na lang siya? Naghahanap pa tayo ng mga kakampi, naghahanap pa tayo ng kampon, likewise, yung sinabi ko kanina sa Sunday School, naghahanap tayo ng kakampi, yung magla-like doon, talagang doon. Excuse me, kung tayo gano'n pasensyahan po tayo dahil gusto nating makita yung mga taong ayaw kumilala sa Diyos, talaga yung isip nila, corrupt na po yan. At easy na manira sa kapwa, kaunting pagkakamali, may butas lang ata ang short, inuhod na sa buong social media platform. Kaya mga kapatid, hindi natin namamalayan sa panahon natin ding ito, nangyayari na din po ito. Doon sa panahon ng Roma, nakita ni Pablo kung paano nagpapatuloy sa kasamaan ng mga tao sa kapanahonang yon dahil sa kanilang masasamang pag-iisip. Kasi pag masamang pag-iisip,
Although hindi mo sinasabi directly for this person, pero yung laman ng isip mo, ay, yung taong yan, ganito gayaan. Sa palagay nyo, kasalanan na yon? Malaking paglapastangan na yan sa kabanalan ng ating Panginoon sa buhay natin. Kaya kung minsan, dapat nating isipin yung three set of sin. Number one, ayaw nila kilalanin ang Panginoon. Kasi makikita rin natin yan sa ating mga sarili, how to respond dun sa kabutihan ng Panginoon sa buhay natin. Kung minsan nga, kahit alam natin na tayo may kasalanan, ayaw pa rin natin tanggapin. Dahil dishonor tayo sa ating Panginoon. Because those people refuse to keeping the mind the truth of the knowledge about the Lord. Pangatlo, yung ayaw sumunod sa Lord. Isa pa rin pong pambubulag ng kaawayan. Pagpapakita rin po tayo na tayo ay nagpapatuloy sa makasalanan nating pamumuhay. Ayaw niya sumunod eh. Ayaw natin igalang yung sinasabi ng Panginoon. At maaari itong mga taga Roma na ito, maaaring meron silang Diyos pero hindi nila talaga sinusunod. Ay tayo, try to ask ourselves, tayo po ba ay iginagalang natin ng Panginoon? Sinusunod po ba natin ang Panginoon sa buhay natin? Kasi lagi ko inuulit sa inyo, kung sinusunod natin, doble na bilang natin ngayon o triple na. Paano kung tayo, halimbawa, 70 tayo o more than, kung tatlo lang nagre-response niyan, taon-taon mga anak yung tatlo, isa-isa, di kakaanim din naman, ay paano kung hindi pa? Kaya doon natin makikita, ang isang dahilan noon, ayaw kilalanin ng Diyos ng tao. Yan yung unang kasalanan dyan. Pangalawa, in verse 29, sabi dyan, naging alipin ng kasalanan, filled with all kind of weak. Yan yung problema, pangalawang kasalanan dito makikita natin kung bakit ibubuhos ng Diyos ang kanyang galit sa sangkatauhan at yung kasalanan ng sangkatauhan. Naging alipin na ang tao ng lahat ng uri ng kasalanan. Sabi niya diyan sa 29, there are filled with all kinds of wicked, the evil greed, the vice, they are fully jealous, murder, fighting, deceive and malicious, and they gossip. So doon natin makikita, dinefine dyan ni Apostol Pablo kung ano yung uri ng mga kasalanan na nagpakaalipin tayo dyan. Ang una dyan, binanggit dyan, kabuktutan, kasakiman, masasamang isip, pagkainggit, pagpatay, pagtatalo, pandaraya, at masasamang hangarin, at sila'y naging mahilig sa chismis. So yun, napakasakit nito. Bagamat medyo na-slides natin last time yan. So napuno na sila, naalipin na ng kasalanan. At yung mga kasalanan na pangalawa dyan, yan, yung mga binabanggit dito mga kapatid. Kung meron tayo dito, repent lang po tayo. At ang maganda dito, kilala tayo ng Panginoon. Tayo ba'y naging sakim? Alam niyo po ba yung ang definition ng mga sakim? Yung sarili na lang iniisip. Di baling kayo lang ang mga pagod, di baling kayo mawalan, wag lang kami. Yan yung mga sakim eh. Ayahan niyo sila dyan. Problema nila yan. Parang ganun ano. Hindi lang kasi yung pagiging sakim o pagiging ganid sa amin sa Tagalog ay yung hindi ka nagbibigay, hindi ka tumutulong, yung pinababayaan mo sila. Na sila lang mapagod, sila yung gumawa bago ikaw sitting pretty. So parang hindi magandang Kristiyano ito. Tama po ba? Sa palagay niyo ano yon? Alipin ng kasalanan. Ano pa? Masamang pag-iisip. Aalis yung tao, may kausap lang na babae, ang iniisip agad natin, there's something. Yayakap lamang, there's something. Papayuhan mo lamang, there's something. So madumi ang pag-iisip, kulang yan sa pananampalataya. At maaari yan alipin pa ng kasalanan. Maraming maduduming pag-iisip. Ay, nagpapayaman na lang si pastor. Ang dumi naman ang isip ninyo. Kung ako'y mayaman na, hindi na tayo kailangan mahirapan sa pangangailangan. Antayin natin yon. So, ganun ng mga maduming pag-iisip. Isa pa, pagkainggit.
Kayo ba'y naiinggit? Marami silang sasakyan, marami silang pera. Tandaan natin, ang magandang pagkainggit, ako meron din konting inggit doon sa mga church na napakalago, yung mga faithful na servant of God, yung mga council na talagang napakasipag, may konting inggit ako doon. Talagang nakita ko, pag nag-response yung buong congregations, ang alwan, ilatag na kabutihan ng Panginoon. May mga ganang inggit din ako. Yung mga magagaling na preachers, at talagang after na mainggit ako, china-challenge ko yung sarili ko. Yung iba naman, inggit na inggit, sisiraan pa. Di ba? Dahil sila'y alipin ng kasalanan, kaya sila'y naiinggit. Sila lang ikanilalikes, ako hindi. Inggit din yun. Buti pa yung post niya, nilalikes mo, ako hindi. May inggit ka doon. Yan ang mga inggit na hindi nagbubunga ng maganda. Pagpatay. Ano ba yung pagpatay? Yung iba nagpapakatsaga, magsikap sa paglilingkod sa Lord, bigla mo na lamang pag-iisipan, bigla mo na lang bibintangan. Yung iba naman gustong-gusto sumimba, bibigyan nyo ng trabaho paglinggo, pinapatay ninyo ang init ng kanilang paglilingkod. Ito, to be honest tayo, may mga sakahan tayo, huwag na kayo magpatrabaho ng linggo dahil pinapatay nyo ang init ng kanilang paglilingkod. Hindi na tayo naiiba dun sa mga tao, alipin na ng kasalanan, alipin na ng pera, alipin na ng lahat. Bago tayo Christian, magpapatrabaho tayo ng linggo. Kung kailan linggo, dun tayo magpupuntahan sa mga beach ninyo, sa mga outing ninyo, sasama pa nyo yung gustong sumimba. Mahiya tayo sa Lord. Kasi pagpatay din yun. Kaya tayo bilang tayong man of God, kinakailangan hindi natin sila pinapatay doon sa paglilingkod nila. Isa pang problema dito, pagtatalo. Lagi na lang diskusyon. Lagi na lang ipupusta natin yung paglilingkod natin. Hindi na akong pupunta kasi si ganito, si gayaan. Pagtatalo ng kalooban yon. Pag natalo kayo ng kagustuhan na yon, alipin tayo ng kasalanan. So, brothers and sisters, wake up for this kind of message and reminders ng Panginoon sa atin. Kaya ibubuhos ng Diyos yung kanyang galit dahil ang tao alipin na ng kasalanan. Kasi pag hindi mo nakilala ang Diyos, hindi mo kinikilala ang Diyos sa buhay mo, sunod niyan, alipin ka na ng kasalanan. At pang dito, sabi pa niya dito, naging mahilig na sila sa chismis. Anak, paki-flash yun. Sa verse natin, iwanan mo muna yan. Sa verse 29, baka sabihin nyo, wala yan dito They are filled with all kind of wickedness, the evil, the greedy, the vice. Yun, hindi ko pa ito naano yung vice kanina. Yung mga bisyo natin, wala akong pakialam kung anong bisyo ninyo. But my concern is your physical. Diba? Kasi yung mga vice nyo, wala talaga akong pakialam dyan Pero tingnan ninyo yung concern ko sa physical and then spiritual. Habang nagpapakalunod tayo sa ating mga kagustuhan, ano nangyayari sa atin? Yung malicious behavior na ito, matindi na din Pag sa gitna ng inuman, ang napag-uusapan dyan, sa gitna ng bisyo, mga malalaswa na din, Maybe the gossip. Nagiging gossiper na tayo, halip na sana worshiper. So yun ang nagiging problema natin. Bakit ibubuhos ng Diyos yung kanyang galit? Number 1, ayaw nating kilalanin ng Diyos. Number 2, naging alipin tayo ng kasalanan at punong-puno na tayo ng kasalanan sa mga bagay na yan. And third, anak, makibalik sa third. Sa third part, sa verse 30. Bakit ibubuhos ng Panginoon ang galit niya? Sa patatlong set of sin, they speak evil of one another. Yan. Makikita nyo dito sa verse 30 din yan. Panirampuri, nasusuklam sa Diyos, walang pakundangan, mapagmataas, mayayabang, mapagkata ng kasamaan, swail sa magulang. So lahat yan, binanggit din dyan. So yung patatlong uri ng kasalanan binanggit dito ni Apostle Paul sa pamamagitan ng ating mga salita. O sabihin nyo, hindi po ako nagsasalita ng bad words. Pero yung isip ninyo,
Ha? Pinapatay nyo na yung katabi nyo. Oo, parang isip mo, saksakin kita. Oh, sinasaksak mo na sa isip mo. Oh, di ba? Anak, paki-flash yung verse 30. Verse 30, sabi niya dito, they speak the evil ones another, they be hateful to God. So, yan o. Yan. Haters of God. Alam niyo po ba yung mga haters of God? Ayaw sa prayer meeting. Ayaw sa mga gawaing magpapalago ng spiritual. Haters of God po yan. Eh kasi ano ba yung ginagawa sa prayer meeting? They will continue to talk God, they will continue to connecting God, Bible study, Sunday school, haters of God po yan. Insolent, proud, yan. Kaya nga, haters of God, ang tingin sa sarili, ay, alam ko na yan. Ay, alam nyo na pala, bakit di po kayo mag-speak doon sa family natin? So yan yung mga bagay na tatlong uri ng kasalanang binabanggit dyan. Hindi kinikilala ang Diyos, naging alipin ng kasalanan, at ngayon, they speak the evil one another's at talagang walang pakundangan. Okay lang po tayo magsalita ng mali sa kapwa natin, make sure kung tayo wala ding mali. Okay? We allow to condemn one another's kung sure kayong wala din kayong ginagawang kasalanan. Kaya nga, ang Roman, kaya yan gustong puntahan ni Paul, dahil kasi ang tingin ng mga tagapaglingkod dyan, tuwid sila. Pero doon sa paraan ng condemnation sa bawat isa, nahayag. Kaya medyo masakit po yung mga message natin ngayon, pero salamatan natin ng Lord. Dahil, sino po magtutuwid sa atin? Ang salita ng Panginoon. Hindi rin po ako, yung salita ng Panginoon. They embed the new way of sinning. Nag-e-embento ng mga may mga sarili lang katuruan sa buhay. Tama? Okay lang yan, patlang-patlang. First Sunday, wag. Second, first Sunday simba. Second, wag. Third, wag uli. Bago fourth, wag uli. Kaya naman first, second, third, fourth, wag. Madalas dito, fourth Sunday, wag eh. Okay, hindi ko alam kung anong meron doon sa fourth Sunday. Okay, sabi niya rin dyan, sila'y naging hangal, taksil, walang puso, at di marunong lumingap. So ito pa, the way of the sinnings and the way of disobeying their parents. So hindi lang po mga tatay at nanay ang pinagalitan dito ni Paul. Lahat ng mga anak. Yung mga anak na walang takot sa mga magulang, may anak hindi yan. Balik mo lang doon sa verse. Okay, yung walang paggalang sa magulang, makikita nyo na rin yan. Kaya mga kabataan dito, pag kayo'y swail sa inyong parents, isa lang ibig sabihin yan, ayaw nyong kumilala sa Diyos, alipin na kayo ng kasalanan. At talaga yung mga bibig natin ay puro kasamaan na. Yung pagmumura, makikita nyo rin po yan mga kabataan sa inyo. Sa inyong mga buhay. Kung walang paggalang niyan, pagpapakita po yan ng na tayo ay alipin ng kasalanan. Ngayon, ano ang mga dahilan nito? Tingnan natin. Verse 31 to 32. Ano ang mga dahilan ng mga bagay na yon? They refuse to understand, to break their promises. Yan. Ang mga dahilan daw nito, sila'y naging hangal at to understand, to break their promises. So ito yung mga problema natin mga tao ngayon na problema din noon. Ayaw nating masabihan tayong hangal pero hindi pa rin natin tinatanggap yung katwiran ng Biblia. Tama po ba? So anong tawag doon? Anong tawag sa atin? Ako ba nagsabi niyan? Time to time